kung magmamalaki ng 1.5 million ang isa niyong kaibigan sa kanyang kita at ako ay 10,000 views sa YouTube, umasa kayo, mas malaki yung kita ko sa kanya. Huwag kayong uuwi, magstay for good nang ang pera lang niyong dala ay 1 million pesos. Pag-uusapan natin kung bakit magabayad na yung kotse ko, may bayarin na naman. Ay nako. Okay, so hindi na po tayo bumaba at sobrang init. Maunawa naman ni kaibigan yan na tayo baka naman tayo matoasted. Okay? So ngayon, okay, so marami tayong mga papeles, mga kwentuhang papeles po tayo ngayon. At syempre gusto kong ma-share ito sa inyo. Okay, so alam ko nakikinig kayo. Huwag po kayo magkakakalas. Diyan lang kayo. Okay, punta po muna tayo ng video bago natin pagkwentuhan ito. Siguro naman makukuha ko ulit ito. Baka naman na photocopy lang ang kailangan nila. Whatever, bitbit ko man ito o hindi mamaya, ay pag-uusapan natin ito. Pag-uusapan natin kung bakit magabayad na yung kotse ko, may bayarin na naman. Ay nako. Okay, so nandito tayo sa harap ng ito yung Coliseum ng Calapan City. Meron din na binubuksan. Ang laki ng improvement, ang laki ng progress ng aming lungsod. Ngayon ay dito tayo magkikentuhan ng pabahagya dahil presko. At pag-uusapan natin yung mga papeles sa sinasabi ko kanina. Ano ba kayo mga yung papeles sa mga yon? At ano na naman babayaran sa kotse yan? Akala ko tapos na. Okay. Okay. Ay nako. Akala ko tapos ang bayarin sa kotse. Meron pa pala. Sa pagbayad ng kotse, bayad na po tayo. Ito ang pinaka-importante. Ay atin ang kotse. Diba? Ayan, so ibinigyan na sa atin ng video. Etong ating papeles. Ayan. Bawal kasi magpapakita ng mga ng detalyado ng marami mga personal na mga sulat-sulat ng mga transaction numbers, mga kung ano ng mga detalye and everything. So, yan, takpan na lang natin. Yan. So, eto pala, ayon dito ay step 1. Yan, para makuha. Marami pa rin mga dadaanan. Hindi ba ka, okay, so bayad ka na, okay, so ito na, pak! Walang ganon-ganon. So, procedure on RD cancellation of chattel, mortgage, and LTO encumbrance. Hindi ko maintindihan. Kung ako na nga na nakaka-Ingles, ay hindi ko pa maintindihan yung ibang mga salisalita. Siyempre, isa-search ko pa, Google search, madali na naman ngayon. Pero, basically, ay talagang pinapahirapan pa ng mga papeles, ang ilan, na dapat naman o pwede namang hindi. Diba? So sana sa mga ganito, para sa pangkalahatan, tinatagalog na lang. At ang itira na lang na English, yung talagang walang translation. Diba? I-presenta ito para mai-release o maibigay at yung mga ganun-ganun. Ayan o. Ayan. So yun ang ating mga pupuntahan. Step 1, sa Register of Deeds. Sabi ko, ba't pupunta ko ng Register of Deeds? So, sabi ni Ira is, yun, sa pagpapatransfer daw ng name, is, sabi ko, di ba name ko na to? Ayan nga, Robert Ilagan, no? Pero mga duda eh. Sa mga nagdududa, ay, ayan na ho, ayan. Ari, pangalan ko man din. Ari-wari, ayan, naging pangalan ko, ana. Ari, ay ate. Ate na. Pero hindi pa ho ate na, pinadaan na pang garni.
ay 8,000 na naman. Plus LTO, ay di ari, meron pa bukod sa LTO. Mura lang naman, 110 pesos. Ayun, ay di ari sa makaanin ah. Hindi ko muna may diretso kasi limitado ang ating kasalapian na nakalabas. Ayan, pwede naman i-diretso kaya lang masasacrifice iba natin mga gastusin. Kaya siguro sa ano ito, sa sunod na sweldo, 2 weeks from now, except magtatanong ako, baka naman ito mayroong expiry. Meron mga expiry ito? Arte. Konting kembot na lang at mapapasali na sa atin to. Pwede na nating ibenta para makabili tayo ng e-bike. Ibinenta na. O, ano naman, kung ano naman gusto kong gawin dito, ano naman pakialam mo. Aling itring. Sabagay, mga Pinoy talaga eh, dapat gano'n yan, dapat gano'n yan. Hayaan nyo na kung anong gusto kong gawin din eh. Ba't ko ba papasok to? Hindi pa nga, by choice. Kung ano mangyari sa ating mga buhay, yun yung sarili nating desisyon, sarili epekto ng ating desisyon, at mga epekto ng ating mga choices sa buhay. Eh kung mali yung mga choices ko sa buhay, hindi ako magsasuffer. Ang mahalaga ay tayo nananalig sa Diyos na tayo ay yayaman pa rin after 50 years. Oh, ay, ipinasok ko na naman. Okay, eto. Ito po ay business permit. Tayo po ay nagbabayad ng tax sa BIR. Tayo po ay nagbabayad ng mayor's permit na kailangan din man natin sa ibang mga aspeto ng buhay, ng mga transaction sa mga bangko. Di ba mga ganun? Pwede mong magamit sa mga loans and everything. So bayad na yung kotse natin sa PDO. Nag-iisip ako ng pwede kong magawa ulit na pwedeng pagsimulan, di ba? May mga personal loan, may mga multi-purpose loan, meron din ang Pag-ibig at SSS, pero nag-loan tayo ng tigisa ron 2 years ago. Patapos na sila. And then SSS, gusto kong matapos na because magpe-pension na tayo. Bakit magpe-pension? Eh, alam namin 35 ka pa lang. Ang kapal. Charot lang yung 35 and above. Ito naman. May si Maria so din noon. Sabi ko 35 and above na tayo. Yung above, bahala na kayo. Kung gusto nyo ilagay sa 65, sa 80, bahala kayo. Eto po. So yan, meron tayong general lang. Bawal nga yan. Business permit. Ayan, okay. So, napunta tayo ng ano kanina, ng PDO. Kasi kinuha natin, ayan, ay kinuha natin itong sa kotse, and then nag-inquire na rin tayo kung anong pwede nating ma-avail. Total good payer tayo. Imagine po, 24,000 plus a month sa loob ng 3 years. So, hindi pa tayo kumikita ng malaki, kumikita tayo ng regular sa YouTube. Sa Facebook po, naku, huwag din ang pansinin ng Facebook at maliitan dyan. Kung magmamalaki ng 1.5 million ang isa niyong kaibigan sa kanyang kita at ako ay 10,000 views sa YouTube, umasa kayo, mas malaki yung kita ko sa kanya. Sa YouTube, sa Facebook, nakaranas ako ng 3.5, 2.5 million, 3.5 lang, 2.5 lang, million. Yung iba nga, parang ano lang, wala pang $1, mga 0.50, 0.40. May mga ganun ako, 50,000 views. Ang 50,000 views sa YouTube, malaking pera na. Mga ano na yun, mga 6,000, 7,000 pesos. Tapos sa Facebook, ano lang, ba't pagka siningit natin ito? Pasayin lang po, hindi pa rin sumasapat lang. So, may ilan pa rin tayo mga, syempre, mga obligasyon na hindi pa rin natin magampanan because kasyang-kasya lang, especially ngayon na kumonti na lang. 2021,
ano tayo, 2021, 2022, sumasahod ako ng 200,000 sa YouTube. Wala, zero ako sa Facebook. So, kumita lang po tayo ng pabarya-barya sa Facebook is around 2023. Kasi po hindi kasama ang Japan. Kasagsagan ko, di ba? Million ang views ko. Uuwi ako ng Pilipinas, 4 million. Kakain kami ng inay, 3 million sa Jollibee. Naranasan ko na po yun. Sa mga bago natin taga-subaybay, yung mga views ngayon, ng mga kilalang ano, naranasan ko yan. Been there, done that, kumbaga. At ganoon naman, cycle, may mga bagong sumisikat. Ang mahalaga, dito pa rin tayo. Marami pa rin nanonood sa atin. Hindi pa kasing marami nung una. So wala po tayong, hindi kasamang Japan, sa 21 countries na naunang pwedeng kumita ang mga nag-vlogs sa Facebook o naggumagawa ng mga content sa Facebook. So, 2023, 2024 na tayo. Kumikita ng po konti-konti. At talagang as in konti talaga. So, hindi ko pwedeng iwan. At wise decision. Ang daming nagreklamo sa Facebook. Gusto nang siya mag-YouTube na tayo, mag-ganyan tayo. That's why I'm very thankful na hindi ko iniwan ng YouTube. Kasi nandiyan kayo, strong following. Kahit 5,000 lang o 6,000 lang nanood sa akin, kumikita ng 1,000 pataas yan. Ibig sabihin, solid. Hindi yung 50,000 o 100,000 pero 3 seconds, 5 seconds, iiwanan na rin yung video mo o hindi kiniklik yung ano mo. Pinaka the best pa rin yung meron kang solid. And very lucky ako, meron akong solid na kagaya ninyo na kahit 10,000 lang manood or 8,000 na manood, kumikita yan. Pag inipon, hindi mamalaki pero pag inaipon mo, okay na rin. At doon nga tayo nakapambayad ng kotse, doon tayo kumukuha ng yung ating savings. Siyempre, sa pagstay natin, ang hirap ng buhay dito. Tapos ay kalahating milyon sa dalawang magkasunod na pa-hospital natin. Continuous pa yun dahil ang gamot natin, 12,000 every month. So, may mga ginawa tayong diskarte para malusotan natin yung mga ganung pagsubok. Yung aking first part ng 2024. 2024 ko yung nahirapan ako talaga. Yung nakakaramdam na ako ng sakit ng January, February. Hanggang sa ma-hospital ako, hanggang sa yung atay ko, hanggang sa operahan ako after 2 weeks. Bigla naman ako sinugod ulit sa hospital. Inoperahan naman ako sa gallstone, na gallbladder. Almost 1 million. Hindi man pwedeng gumagastos sa gamot mo, di wala kang inaabot sa pamasahe ng ganito. O mag-relax muna kayo sa mga nag-aasikaso sa aking kapamilya. Minsan din nakikwento ng iba yun eh. Pagkain dito, syempre meron akong pera. Hindi man sila humihingi, ako yung bibili. Diba? Yun. Basta the best is, kung uuwi kayo, this is the best rule. Tandaan nyo ito ha. It might apply to, maybe to all. Huwag kayong uuwi, magstay for good. Ang pera lang yung dala ay 1 million pesos at magbi-business kayo ng wala kayong alam. Basta gusto nyo lang magtinda, basta gusto nyo lang gawin sa paluwagan, basta gusto nyo lang ibili ito para sa pampuhunan sa mga pantinda ng bisikleta or something. Wag, pag-isipan nyo mabuti. Because yung 1 million na yun, naiisip natin minsan para sa business nyo lang, hindi naisip yung mga extra gasto sa araw-araw. Na hindi ka manhingan ng iba, mismong sa'yo lalabas yun. Because kung may pakiramdam ka, nararamdaman mo yung bigat ng buhay dito, nararamdaman mo yung obligasyon mo sa sarili mo, nararamdaman mo yung responsibility mo na minsan ay nagiging responsibility rin ng iba because they care for you. Give and take. Give and take. So lagi natin consider yun, paano yung give and take? Ano yung dapat kong isabi para dun sa give and take portion? Yan. Sa araw pag-usapan natin ng mas komprehensibo. So yun, be positive, be optimistic, at malulusot na nating lahat. Yung bago ako nagpunta ng Japan, from January 2024, hanggang sa mga hospital nga ako, ganyan, hanggang sa October 2024, yun, ang pinaka
malupit na bahagi na aking buhay pagdating sa bulsa. Na nabigla rin ako. Hindi ko napagandaan na ma-hospital ako ng dalawang magkasunod. Tapos ma-operan ako ng in that same year na ang gamot ko ay lifetime na paggagamot ko na ganito. Na hindi ko na natupad yung gusto ko because lumiko. Biglang lumiko. Ang hindi mo inaasahang biglang liko. Iniisip mo lang ay may mga pagliko ang buhay, pero hindi mo inaisip yung biglang liko. So, hindi po hotel ang sinasabi ko. Ibang biglang liko ho, ari. Biglang liko sa buhay. Okay, so yun, dapat tayo prepared. Hindi ko naman sinasabing 1 million talaga kasi iba naman, Diyos ko, lalo pa sa Southeast Asia, nagtrabaho ako sa Thailand kaya may mga kilala rin ako nagtatrabaho sa mga Malaysia, hindi ganun kalalaki ang pera. Maniwala kayo. Inabot ko yung panahon nag-date sila sa 12, sa 15, na sweldo. Nasabihan ka nasa abroad. Mas malaki pa yung utang na binapera mo sa Pilipinas kaysa dito. So yun, at papalit tayo sa Thailand. Merong isang naging mabait sa akin doon na gusto kong suklian.